OA naman ninyo, yung babae nga hindi nag-react ng gano'n. Tapos kayo, nagre-react ng gano'n. May naglabas ng video kung saan kausap na umiiyak si Christine habang nagpapaliwanag sa staff ng It's Showtime. Alam mo, hindi natin i-invalidate kung ano yung sinabi ni Liza. Kung yun ang naramdaman niya, bigay natin sa kanya yun. Ako naman, as far as I know, ang alam ng iba, Loy, si Jay de lamang ang anak ni Ding Dong. Oo. Naanakan din niya siya. Ito na ang latest, kaya tumutok ka na, dali. Ito na nga! Ito na ang mga marites, kaya i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! Hello mga kapit! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy! Ito po si Tita Jen! Ito po si Papa Ot, o si Diaz, ano pa nga ba ang lagi nyo hinihirit sa amin? Ichika na! La 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 la, ichika na namin dali! Ayan! Oy! Ito na nga, Loy, Diyos ko. Oo. Alam mo, laging trending, especially for you. Oo. Katulad itong huli. Oo, di ba? Yung hahalik yung Axel ba yun dun sa babae? Parang something like gumanon yung babae, parang ayaw niya or inilagan niya yung paghalik. At naku, tapos kinall out ni Vice. Oo, tsaka oy, naku, bawal yan. Oo, pwede kang mademanda dyan. Vice. O, syempre, sari-sari yung opinion ng mga tao o ng mga netizen. May mga nakaintindi kay Vice, yung pagtatanggol niya sa mga babae. Meron din namang ibang netizen na parang na sabi nila parang OA daw si Vice sa pagtatanggol, hindi naman yung iniisip nila ang ginawa ng lalaki. So, sari-sari. At ako nanonood lang ako sa video kung paano siya nangyari. Oo. At may paliwanag ang babae dyan. Eto. Wala naman po talagang balak si Axel na ibeso ako. Tsaka hindi ko talaga naramdaman na gusto niya akong ibeso. Kasi po ang nangyari, diba, inapiran ko siya. Tapos, parang gusto niya akong ihag. Tapos, since nakaupo ako, ang awkward ng position. Ang feeling ko kasi na gusto niyang gawin, ihag niya ako. Tapos, itatap niya yung likod ko. Parang comfort ganun, parang tropa, igaganyan niya. Kaya yun, yumuko siya. Nabanda dito. Kasi, itatap niya nga siguro ako Parang magtropa. Sa pagtropa, di ba? Pag, alimbawa, yung tropa mo, malungkot. Ganun ka magano, di ba? Okay lang yan, be. Ganyan. Tapos, di ba, yung posisyon na yun, parang na-misinterpret ng mga host yun. To clarify lang po, wala po talagang nangyaring halik. Wala pong na halik na nangyari. Parang comforting lang po talaga since emotional ako nung segment. Yun po. So hindi mo pala siya halikan? Gusto siyang i-hug para i-comfort? Oo. Parang tropa. Pasensya na. Kasi sa mga live shows, kailangan yung mga ganyan na parang baka ma-misinterpret ng ibang tao, kino-correct na or inilalagay na sa lugar ng mga host. Kaso nga lang, Loy, yung inaasahan ng mga netizen na ipinangako ni Vice kay Axel na hihingi siya ng apology dito ay binabawi na niya. Ayon kay Vice, pinanindigan niya kasama ng mga host na what they did is right na i-call out si Axel sa ginawa nito. Lalo na't nabigla at umalma si ate girl sa pag-ambang hahalikan siya ni Axel. Yung video na nakita kanina ay hindi pala yon ang laman ng puso ni Christine at na-turn off daw ito talaga sa ginawa ni Axel. Kaya ito nabigla sa inasal ng searchy. So bakit iba yung sinabi ni Christine sa TikTok sa sinabi nito kay Vice nung makausap sa phone? Sinong nagtulak kay Christine para pagtakpan daw itong si Axel? Pero ayon nga kay Vice, hindi na raw para sabihin niya ang rason kung bakit napilitang magsinungaling si Christine. Pero ang mahalaga sa kanya, maging si Axel ay parang nahiya sa ginawa nito
Kaya sinabi ni Vice ganda na natuto si Axel sa nangyari at gusto nga ni Axel na makita ng personal si Vice para makahingi ng personal na sorry. Pakiusap pa ni Vice sa mga netizen na wag nang i-bash sina Christine at Axel dahil natuto naman daw ang lahat sa nangyari. Yun naman pala. Anyway, iba-iba naman talaga yung pakiwari ng mga netizen tungkol sa eksena na yan. Kasi di ba, ang camera nakaharap dito, nakatagilid sila dalawa. Yung mga host andito kasi sa likod ng lalaki. Kaya siguro iba rin yung angulo nung nakita nila or interpretation nila dun sa action na ginawa ng guy. Hindi kasi kaya siguro na nambabash yung ibang tao kasi merong isang eksena sa especially na yung lalaki, parang kinis din yung girl, parang kinilig pa raw si na Vice. Dito daw, sa eksenang kay Axel, parang, Hoy, naku, bawal yan, Diyos ko po. Baka mademanda ka, dapat hihingin mo muna yung consent ng girl. Ganyan. Kaya naghihintay naman uli yung ibang netizen kung ano ang explanation ni Vice ganda dito, na pag hindi raw kagwapuhan ay i-call out, pero pag magandang lalaki ay deadma. Ewan kung papatulan nito ni Vice, ha? Dahil magkaiba naman yung sitwasyon ng dalawang eksenang iyon. Samantala, may naglabas ng video kung saan kausap na umiiyak si Christine habang nagpapaliwanag sa staff ng It's Showtime. Nangyari ito pagkatapos magsalita ni Vice sa It's Showtime kahapon na hindi siya magsusorry at inamin sa kanila ni Christine na hindi nito nagustuhan ang ginawa ni Axel. Ang dating sa mga netizen ng pakikipag-usap ni Christine sa staff ng naka-speakerphone pa man din ay after magsalita ni Vice ay siya ngayon ang binabash ng mga netizen na sinungaling. Kaya sa video ay sinasabi ni Christine na hindi siya sinungaling at hindi siya nagsisinungaling. Ang sabi ng staff ay bakit pa siya nagsasalita at paiba-iba ang statement ni Christine, habang ang depensa naman dito ni Christine ay sinasagot lang niya ang mga bashers na hindi siya maintindihan, kaya ini-exaggerate niya ang kanyang pagpapaliwanag. Sa puntong iyak ng iyak si Christine para siya'y maintindihan lamang ng mga tao, ang basa ng mga netizen ay may mental health issue nang nakapaloob sa pagbe-breakdown ni Christine. Naku, sana nga ay maayos ito. Katulad dito, Nay. Bakit? May ilang mga netizen na nagtag sa atin tungkol dun sa post ni Liza Soberano dun sa kanyang Instagram. Ito na yon, nasulat. Ano daw komento mo dito? Basa. Ay, ikaw nang sinanay, OG? So baka ma-mistake. Eto nga, Nay, dun sa kanyang interview dun sa The Laterals magazine. Ayun, natanong siya tungkol dun sa kanyang rason for seeking greater control over her career after a dozen years in the industry. So ito nga na, yung bahagi ng sagot ni Liza Soberano na pinost ng The Laterals at tinag naman nila si Liza Soberano kaya lumabas din sa IG ni Liza. Ito sabi niya, nasulat Basa? When I made the decision, I was already 12 years into my acting career. I felt like an adult but nobody treated me like one. Nobody treated me like I had a right to my own opinion. Nobody would consult me on the things that I would do before deciding on my behalf. Totoo ba yun, Nay? Ito naman. Ano naman ako yan? Kasi parte ka ng 12 years na, di ba? Anyway, panig naman ni Liza yun. Yun sa pakiramdam ni Liza, na siya ay hindi binigyan ng laya makapag-desisyon after 12 years. Alam mo, hindi natin i-invalidate kung ano yung sinabi ni Liza. Kung yun ang naramdaman niya, bigay natin sa kanya yun. Ako naman, as far as I know, hindi naman ganun ang nangyari. Ano ba nangyari? Oo. Alam mo, nilalatag sa kanya lahat yan. So, nasa kanya na. Gusto mo ba to si letter A? Ayoko yan. Meron pa ba kayo iba? Si B, gusto mo? Ayoko yan. Si C, ayoko yan. Okay. Ano yung pwede mong isuggest na pasok sa kanilang requirement? Ganun kami. Ganun yung dynamics namin. Kasi, sabi nga ni Mr. M, huwag mong gagawin ang ayaw mo. Kasi maiilaw yung labas. Kasi baka makita sa mata mo na hindi mo gusto yung ginagawa mo. So ang pinapagawa namin sa kanya ay yung gusto niya. Marami namang times na
yung mga pinapagawa namin sa kanya, una, ay alam namin bagay sa kanya. Pag hindi naman bagay sa kanya, hindi na namin pinararating sa kanya. Sa amin palang harang na namin yun ng Star Magic. Kaya, yung mga pitching na yung It's Okay to Not Be Okay, yung isang movie na kasama yung isang Thai actor, lahat ng storyline, pinapasa sa kanya. Pero hindi niya na-aprobahan. So, wala namang magawa yung ABS-CBN, kundi, okay, so kung mayroong gusto si Liza, let us know, OG. Wala namang maisip si Liza. So, Nay, kinukonsulta sa kanya lahat ng proyekto. Si Liza Soberano ang pumipili ng lahat ng proyektong gagawin niya. Meron namang times, ito gusto kong gawin. Pero syempre, kung hindi naman aayon yun sa takbo ng direksyon mo, ba't mo gagawin? Kaya nga ka namin pinapamahal eh. Ginagawa ka namin expensive. Diba? Yung hindi ka basta grab ng grab. Kasi di ba meron mga talent na gusto nilang gawin to. Wait muna, saka mo na gawin yan pag establish ka na. Yung ganun. Kasi, Loy naman, di ba? Siguro naman maipagmamalaki namin ng Star Magic na sumikat siya na kami yung nandun. Ibig sabihin, sinunod mo kami. Sinunod mo yung direction namin para sa career mo. Nagtagumpay ka naman, naging isang malaking artista ka. Diba? So, anong mali doon? Di bali sana kung ang tagal-tagal mo na sa industriya, hanggang ngayon, starlet ka pa rin. Kasalanan na namin yun. So, wala kayong tinanggap na proyekto na hindi aware si Liza or walang approval niya? Lahat puro may approval niya. Paano naman siya gagawa ng bigla na lang siya masasurpresa? Nilalatan nga sa kanya, siya nga yung gagawa, hindi naman kami. Kami lang sa talent fee, kami dun sa mga more suggestions, diba? Yung ganon, more ideas. Sabi ko nga, Loy, kung hanggang ngayon na natiling starlet si Liza, nakakahiya kami. Lumaki ka naman eh. So, ibig sabihin, tama yung direction mo. Kaya yung sinasabi niya dyan na ang dami nga hindi natuloy kasi nga ayaw niya. Pinag-iisip siya, sige, kung ano yung gusto mong konsepto, wala naman siya makama up. So, since wala na siyang kontrata sa ABS at wala na siyang kontrata sa akin, ayan, di ginagawa na niya kung ano yung gusto niyang gawin ngayon. Kung feeling niya, mas magtatagumpay siya dito sa bago niyang ginagawa, di good at matatuwa rin naman kami. Kasi sa amin pa rin naman nanggaling si Liza. Diba? Naku, Te, sasabihin na naman ng mga tao, hindi ka makamove on. May lumabas. Tinitigan ko. Binasa ko. Nalasing. Ay, makanta yan! Iba yan! Iba yan! Hindi, yung sa akin. May nabasa tayo eh. Oo. Sabi ko nga, lagi, kung ano lang ang issue, kung ano lang yung feeling ko, pwede akong pumasok bilang alam ko yung kwento. Sa pagkakaalam ko, papasok ako. Hindi na tayo lalayo dun sa kwento. Doon lang tayo kung ano yung sinabi niya, pwede kong i-correct, pwede kong i-thumbs up, pwede ko ring dagdagan kung ano yung baka may nakalimutan siya. Ganun lang naman. May nakalimutan ba, Te? Kaya, dinaragdagan ko kasi nga baka nakalimutan niya. Ikaw naman kasi, Te? Bakit daw kasi pag nagsisimula, kailangan may collab team? Again, kung ano lang yung sinulat niya, or kung ano lang yung kanyang pahayag, doon lang tayo magko-concentrate. Hindi na dyan. Pag meron pang sinagot si Liza tungkol dyan sa love team, ayan, pwede akong pumasok ulit. Di ba ang bait? Yes. Di ba din naging jowa naman niya yung collab team niya? Again, hanggang doon lang ako. Ilang taon din silang mag-on ni Enrique, Te, ha? Ay, tumiki. Yun lang po yung sasagutin ko. Yung lumabas sa lateral. Maganda na lang ba talaga, Te? Pwede ba tumigil ka dyan, Jex? Nakakaloka ka. Parang gusto makareceive ng letter. Wala
Sumulawit ka na. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito pa si Mama Loy, yung mga nanonood sa amin. Please subscribe na po now na. I-click nyo na po yung subscribe button na nandun sa ibaba. Siyempre, pang-kanya-kanya namin siya na. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy, M-A-M-A-L-O-I. At nakapost po dyan ngayon ang aking vlog ng mga behind the scenes ng aming pong guesting sa Family Feud. Yes! Kung gaano po kami lahat kakabado nung araw na. Thank you, Jimmy Seven. Thank you very much, Family Ding Dong Dantes. Thank you so much, Mr. Ding Dong Dantes. Yes, Jex. At sa Tita Jack's channel, may bago po akong vlog dyan, panoorin niyo po. At pasalamatan ko na ang A-Care Medical and Aesthetic Center, ang Deluxe Spa Massage and Wellness, at ang Ideal Vision. Thank you po. Thank you, Doc Jessica D. Doc Jessica. At syempre si NB Skin Beauty and Wellness Center dyan malapit sa ABS-CBN yan ha. Para sa inyong skincare and wellness, di ba? Kung gusto yung magpa-retoke, magpatanggal ng taba, magpa-lipo, magpalagay ng panga, magpatubo ng hair, ganyan, at ano pa ba, magpatangos ng ilong, magpakinis ng muka. Mahal niya ako, mahal ko rin siya. At kaming dalawa ay lagi magkasama. Talaga. Sa NB lang po yan. At syempre pa, maraming salamat sa Hotbox Philippines sa kanilang pakain sa amin. Thank you so much. Ang cute nung mga painit ninyo. Yes! Umiinit talaga. Umiinit talaga. Amazing. Diba? Amazing. Yes. Ang Hotbox Philippines po, ayan po ang kanilang IG and Facebook. Yes. At syempre ang ating pagbati kay Alvin Layugan. Yes, kay Alvin! Partner ni Atilani dyan sa LA, no? Yes. Belated happy birthday, Alvin. Belated happy birthday, Kuya! Ayan, syempre si Tito Danny Mabala. Yes. Ayan, ang hobby ng ating Tita Betchay. Kumaring Betchay dyan sa US of A. Happy belated birthday sa iyo. Yes. At syempre, lagi rin nanonood sa atin. At syempre, ang ating kapitan pag nandyan tayo, si Tito Dan, si Daddy Danny. At syempre, ang kanyang apo na si Maddie. Ayan, belated happy birthday sa iyo. Thank you po for always watching. Correct. At syempre, aking pangalan pa rin kay Kiana Reeves. Ang kontrobersyal na Kiana Reeves na Diyos ko talaga no holds barred talaga yung kumari kong yan. No? Sa OGDS Inspires. At napaiyak siya dyan. Ayan, at syempre, ang OGDS Inspires ay nasa I1TFC na rin po, ha? At syempre, ang aking mag-iina sa kanyang YouTube channel, subscribe naman po, Erin Diaz, Mami Sol, at Vira TV, ha? At ang OGDS TV naman sa Facebook para sa Chismis Newscast, ha? Ayan, at syempre pa, ito pa rin po ang inyong lingkod, Papa Osin OGDS, na laging nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo ng umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay-sabing! Every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ay! Ichika mo na! Ano ba yan? Sino ba yan? Ay, kilala ko to! Hindi narinig ko pangalan niya. Pagkinikit ko naman yun. Ang doorbell. Ha? Sir Dito! Ay! Oo nga! Ang original Prince of Pop. Ding Dong Abansado. Yes! Kinaya mo ba yun, Jex? Ay, kuya, takoy. Nag-iba. Nag-iba. Ayan, syempre. Yes! Diyos ko, bigla ko naalala yung kabataan ko, Ding Dong. Pinag-judge. Ano ba yun? Pinag-judge pa na ko nung Okay. Kasi nga, tumuloy ako dun sa Blue Ridge kung saan nakatira si Ding Dong. At umaatin ako ng fans day ni Ding Dong. Wow! 1980s, Ding Dong.
my God. 86. 86. Wala. 80s wala pa. 88. Yeah. 88. Oo, Diyos ko po. Kung saan nakahubad barong si Ding Dong. Ha? Talaga? Nakakaway sa mga fans, hindi pa siya nakakabilis. Ano kami sa garahe ng kanilang bahay. Malaking bahay. Oo. So, stalker ka pala ng Ding Dong Abansado, no? Darling fan ako ni Ding Dong. Alam mo, hanggang ngayon, nahanap ko pa rin yung picture ko saan pagkahaba-haba ng message ni Ding Dong sa akin. Wow. Oo, yung mga maninipis ang letra niya yung mahaba. Pag gano'n, di ba? Yung Ding Dong Abansado. Oo. Naalala mo yun, Dong? Of course, ikaw pa. Kaya ka nakakatuwa dahil simula ka na umahanga ka lang noon ngayon. Diaz ka na. Correct. Mamulak, Gabi, tapos Ding Dong. Di ba? Good company. Di ba? Oo. Dong, so okay. So, yung iba hindi alam to, lalo ng Gen Z. No, yung hindi na alam bakit gano'n ang lyrics. 3.25 lang ang aking kailangan upang makausap ka kahit sandali lang. Ganun ba yun? Ganun ba yung tono nun? Oo. Gen Z ba siya? Ganun ba yun? Mamatay? Gaga ka? Gen X ka, di ba? Oo nga. Tama, ganun nga yun. Kino-confirm ko lang, baka mamaya, hindi ka sure eh. Kaya nga, hindi inaano ko yan na kasi hindi maintindihan ng Gen Z. Bakit 3.25? Pag naririnig nila. Bakit nga yung Ding Dong? Well, edad na to, edad na. nabasa na yung totoo edad. Kasi nung mga panahon na yun, pag gusto mong kumontak sa mahal mo o gusto mo manligaw, di ba telepono minsan kailangan ka maghulog ng 3.25. Yung red phone yun. May booth yan, may phone booth. Yung telephone booth, diba? Parang kung sa London, merong red telephone booth. Dito, silver yung booth natin dati, pero pula yung diba? Yung telepono. Tapos ginaganon-ganon yung mga telepono. Huhulugan. 3.25 yun. Oo, 3.25. So, ikaw ba, Ding Dong, parang, paano ko i-revive to? ng kung sino mang singer. Ayun ang mga songs na hindi mo na siguro marirevive. Pero hindi, yung papalitan yung lyrics. Well, I'm sure mayroong makakaisip ng mga kanta na pwedeng gamitin yun. Comment below ha. Ano kung pwede? Yung swak na lyrics dun sa 3.25 lang ang aking kailangan. Baka pwedeng Gamit pa ba yung 3.25 ngayon? Meron pa bang nabibili? Hindi nga kung papalitan. Pwede bang pasalod lang ang aking kailangan upang makausap ka kahit sandali lang. Pwede. Walang entry si Jegs. Bang maki-wifi kahit sandali. Wifi. Dapat Wifi. Lyrics. Oo nga. Talaga naubos ang oras natin sa 3.25. Bigyan nila kami doon. Anyway, ayan. Siyempre, Dong, meron ka pang iba pang mga bukod sa 3.25, meron din mga pinasikat pang awitin si Ding Dong. Yes! Oo, ano nga yan? Yung, basta't kasama kita. Yes! Lahat magagawa. Parang hindi ganun yung tono eh. Ito kasi si Ding Dong, nanonood lang, hindi man lang kumanta. Gusto ko kayo marinig for a change. Baka sabihin naman nila, singer ba talaga si Ding Dong? Ba't hindi namin naririnig? Alam namin yung mga ganyang kanta. Kasi, di ba, yung mga nagkakaedad ng singer, hindi naman ikaw yun, Di ba, pag nagkakaedad na raw yung singer, yun mismo kanyang sariling kanta, hindi na raw na niya naaabot yung tono. Si Ding Dong ba abot niya? Oo, naman siguro. Alam mo, that maganda yung bringing up mo yan, Oja. Kasi, I think until now, in fact, mas tumaas pa nga yung boses ko kaysa sa Totoo nga. Actually, sinasamantala ko ngayon yan hanggang kaya ko pa. But alam ko, karamihan ng mga kaibigan ko or mga contemporary ko, binababa na nila yung key ng mga songs nila. Because medyo may konting strain na sa vocal cords. Pero ako, nakakot ko pa naman ako ng Diyos. Siguro wala akong bisyo kasi hindi ako nagsisigarilyo. Kaya, siyempre, parang medyo na-curious tayo doon, Tumaas talaga ang timbre ni Ding Dong. Tingnan natin yung 3.25. Malay mo maging piso na yan. Isang 25 na lang. Go. Sige na, Ale, papalit ng barya.
na, please naman, ale. Miss na miss ko na siya. Uy, mataas na! Ba't kaya mo nang itaas yung gano'n na? Itaas mo, di ba? Kanya. Sige na, ale, papalit ng barya. Parang may katulog kang singer eh. Gas abel gas yung boss. Sige na, ale, papalit ng barya. Hindi makakanta si Rigas. Nakachamba lang na yung ganyan, tatlo na kasi. Eh, basta't kasama kita. Pinamok mo lang yung Theme song na ng pelikula eh. Hindi nga na yan. Basta't kasama kita, lahat magagawa, lahat ay maiaalay sa'yo. Basta't kasama kita, walang kailangan pa, wala nang hahanapin pa. Basta't kasama kita. Walang kupas! Alam mo, tayo nagsimulas. Alam mo, hindi yan ang lip sync. Uy, live yun! Live yun! Live na! Live na. Nanginginig pa nga yung boses. Pero in fairness nga, no, parang mataas nga yung timbre ni Sir Ding Dong ngayon. Oo, di, meron pa siya pinasikat na awitin. Ay, ano pa? Ano yung pinasikat? Mahal, mahal naman kita. Ay, ang ganda Hindi ako magbabago. Asahan mo ito. Mahal, mahal na mahal kita. Ang puso ko iyong iyo. Asahan mo maghihintay sa'yo. Ayun! Ayan yung things na Rachel Ariana. Ano ba? Hindi ko pa kilala si Rachel doon. Hindi pala. Iba. Iba yun. Nire-react lang kita. Bakit meron ka bang post? Hindi, alam ko, pinong-post mo pa si Rachel ng isang kanta, di ba? Yung parang nakakaiyak. Alam na. Ay, ikaw po nag-compose yun. Siya yung kumanta. Kay hirap sabihin, paalam na aking mahal. Masakit isipin na kahit na nagmamahalan pa, puso't isip ay magkaiba. Maaring di lang laan sa isa't isa. Ang ganda! Bakit kung ngayon yung generation na ito, may Moira, nung panahon namin, may Rachel Alejandro. Nasaksak puso yung kantang yan, di ba? Preno-preno ka. Ano ka? Bakit? Jess, Saragosa na ngayon. Ay, oo nga! Okay na yan kasi isang dekada pagitan namin ni Jess eh. Oh. Mas bata talaga si Jess. Oo. Ayun, oo. Yan. Bakit si Jada ay nag-iisa lang? Ba't hindi siya nadagdagan? Alam mo yun din ang tanong ko eh. Kasi, honey, sana nanonood ka. Ha? Kasi hanggang ngayon, umihirit pa rin ako. Wow! Kasi sa akin, naku, hirap daw kasi daw talagang, sabi niya, hindi naman daw ako nagdadala ng bata or something. Pero sabi ko, hindi naman yun sa ano, saka sabi ko, pwede naman siya magpa-check kung okay yung, ano niya, Yung egg niya. you know, diba? And I think, okay naman sa lahi nila, I think okay pa naman. But syempre, medyo delicate na yung pregnancy niya kasi she's already 44. Delikado So, na yan. medyo ano. But, I don't know if people will know, a few years back, nagka-miscarriage. We lost her. We tried it, we lost her. So medyo parang na-traumatize siya. Ang alam ng iba, Loy, si Jada lamang ang anak ni Ding. Oo. Naanakan din niya si Jex. Talaga? Hindi ko alam. Basta ako nagulat. Ako hindi ko alam yun. Hindi. Kaya parang hindi niya yata kaya. Hindi ko kayo. Hindi si Jada ang ano. May naunang anak si Ding to. Before I got married. Oo, so ilang taon na siya? He's 30. May apo na ako. Oh my Talaga? God. Yung best na yan, may apo na. I mean, and beautiful granddaughter. Talaga? Oo. Yeah. Hindi siya yung mom nung anak ko is not on showbiz. So, involved. And there, pinalaki siya ng maayos and maganda ang buhay niya.
I'm very proud of him and happy for him. So, yung son mo, Yeah. anong dynamics nila ni Ding Dong? Ni Jada? Yung son mo, ikaw, kayong dalawa, may tawagan ba kayo everyday? Dad. I mean, everyday nagtatawagan From kayo. time to time, busy na siya, may business siya, may pamilya siya. So, naiintindihan mo pag ganun, di ba? Hindi na kayo that much in contact. Pero from time to time, we really check on each other. Like I know now, syempre yung una, nagkaroon siya ng baby, adjustment phase yun. I mean, syempre, nakita ko niya po ko, binisita kami ilang times, we've gotten together. Even before he got married and had a kid, we were really in touch, especially nung lumaki na siya. Tapos ngayon balita ko, nagbalik ulit siya sa basketball. Kasi magaling mag-basketball yun eh. Oo, mas mataas sa'yo. Oo. Oo. So, kumusta naman yung dynamics naman ng magkapatid ni Jada at ng iyong son? Oh, they're okay. They're pretty cool. You know, they text each other. Sila nag-uusap, nag-textan sila from time to time. That's nice. Yun lang nakagab sa akin ni Jada kasi minsan nag-check mo or sabi ko, yan birthday na kuya mo, gano'n. Kuya tawag niya eh. So, gano'n. Tapos, tsaka pag mayroon siyang mga bagong songs, Pinaparinig niya sa kuya niya. Wow. Tsaka yun nga, pag pupunta sa amin, sa bahay, tapos we get together, pareho nila akong binabash. Kasi, hindi yung parang sa matanda na ako. Hindi, iba kasi yung mindset nila. Gen Z eh. Minsan ang bagal ko daw mag-compre. Parang, nangyari sa process, nangyari sa computer. Ang bagal ko daw mag-process. Parang buffering daw. Parang bibilis kasi nila, di ba? Yun ang pang-Alaska nila sa'yo. Yung mga gano'n. Cute lang naman. Pero, meron talaga. We have our bonding moments. And one of them is we love to eat. So, when we get together, we eat and we hang out. So si Jason naman, tsaka yung son mo, yung stepson niya. Kumusta yung kanilang bonding moments? Pagka magkakasama kami, okay naman. I mean, nagkikwentuhan kami. Tsaka, we admire him kasi maganda ang business acumen ng anak ko eh. He's a businessman. He works for the family business. Saka alam ko parang gusto niya maging lawyer eh. Wow! Sabi ko sa kanya, if he's ready na and all, just let me know. But it would be nice. I mean, ganda may anak ko mga abogado. Diba? Pangarap naman ng bawat magulang yata yan. But he has a good head above his shoulders. And I'm really proud of him. Tsaka yung napalaki siya ng mami niya rin ng maayos. Oo. So, ito na nga. So, si Ding Dong ay may concert sa Soler. Oo, diba? July 19 ito. July 19. I'm very, very excited for this, Oj. Kasi it's been a while since I last did a solo concert na malaki. The title ng show is the original, Ding Dong Avanzado, the original Prince of Pop. So may pinarinig kang kabahan. Ikaw Parang wala pa namang mahawak ng Prince of Pop ngayon eh. Marami na. Marami na ba? Kasi syempre, nag-evolve naman yung Prince of Pop. Yes. Excited ako sa mga guests ko. Ay, sino? Of course, unang-una nito, syempre, aking asawa. Yes. Ang aking anak, si Jada. Tapos, guest ko, alam mo kung sino? Excited ako, si Pablo ng SB19. Wow! And din yung mga, Idol 2 season winners, Kimo. Si Kimo Gumatay. Si L.A. Santos nandun. Tapos, di ba, kurado ako sa TNT. Sinama ko rin dyan si JM, tawag dito si JM at saka si Mariel. Yung TNT Duets Champions. And of course, nakasama ko si Mr. Randy Santiago. Directed by J. Cleo Bermudez. Ang musical director ko si Elmer Blancaflor. Si Elmer. Si Elmer, kasi siya rin ang MD ko sa Doorbells. Yung band ko. Siyempre, kasali din ng Doorbells. Ayan. So, Kaka-excite. muli, Ding Dong, magkano yung mga ticket prices dyan? Mahal siya. It's very affordable. Siyempre, lalo na for Soler. No? It's going to be
be July 19 at the theater at Soler. You can get your tickets sa Ticket World at saka sa Soler box office. Ayan. Naku, Meron siyang VIP, Platinum, VIP, Gold, and Bronze. Ayan. For Good luck ticket ha. Good luck ha. Thank you. Ding-dong. Yung mga Dapat nandun ka. kahenerasyon natin. Naku, kahenerasyon natin. Nisa lang ako doon. Hindi kita pampakantahin. Malunod ka lang. Hoping? Uy, kumanta ka ba doon sa show ni Marisa? Kung gagawin sila isa. Siyempre, Dong. Ano pa nga ba ang lagi mong inihilit sa amin? Ay! Chika mo na! La 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 la. Chika mo na! La 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 la. Chika mo na! Para mataas yung boses mo ngayon. Huwag ka naman, Diyos. Kompleto na.